gabi sa bawat isa. Muli, night devotion tayo at dito pa rin tayo sa Kawikaan chapter 14, verse 28 na tayo. 28 hanggang 35. At yun, tapusin na natin to. Ang karangalan ng hari ay nasa dami ng masasakupan, ngunit walang kabuluhan ang pinunong walang tauhan. Ang hinahon ay nagpapakilala ng kaunawaan, ngunit ang madaling pagkagalit, tanda ng kamangmangan. Ang isang taong tiwasay ay nagpapahaba ng buhay, ngunit ang kapusukan ay nagbibigay ng kapahamakan. Ang umaapi sa mahirap ay humahamak sa may kapal, ngunit ang matulungin nagdudulot ng karangalan. Ang masama ay ibabagsak ng sarili niyang kasamaan, ngunit ang kanlungan ng matuwid ay ang kanyang kabutihan. Ulitin ko lang, ang masama ay ibabagsak ng sariling kasamaan, ngunit ang kanlungan ng mabuti ay ang kanyang sariling kabutihan. Sa isip ng may unawa, nananahan ay karunungan, ngunit ang kamangmangan ay walang kaalaman. Ang katwiran ay nagpapadakila sa isang bayan, ngunit ang kasalanan naman ay nagdudulot ng kahihiyan. Sa matalinong alipin, ang amo ay nalulugod, ngunit sa utosang walang isip, siya ay napupuot. Ang natutunan kong verse dito sa chapter 14, verse 28 to 35, ay itong verse 29. Ang hinahon ay nagpapakilala ng kaunawaan, ngunit ang madaling pagkagalit ay tanda ng kamangmangan. So, yun. Maging mahinahon tayo at huwag tayong basta-basta magpapasakop sa galit, kundi ay nawa, paglabanan natin yun. Kung sa simpleng bagay lang naman ay palagpasin na lang natin. Kung meron man nasabi na hindi maganda sa atin, na hindi naman natin ikakasama or ikapapahamak, ay nawa, ay huwag nating ikagalit, kundi kausapin natin sila ng mahinahon kahit na sa punto na para tayong yung galit na ba, ay nawa, andun pa rin yung pagiging mahinahon. Ito yung verse na natutunan ko ngayon. Dahil ngayon ko lang siya ulit nabasa. Yes, nagbabasa ako dati ng Bible. Kasama ko yung pastor ko. Pero mas naunawaan ko siya. Yung verse na to, ngayon na nagbabasa ako ng sarili ko. Yun, nawa ay maging mahinahon tayo sa panahon na para tayong galit na galit na. Sa totoo lang, nung nakaraan, meron akong naging, kumbaga hindi naman as in naging kaaway, kundi talagang nagalit din ako dahil kumbaga na hindi ko nakontrol yung aking sarili. Kasi sinasabihan ako nung isa kong kakilala, ngayon may sinasabi siya sa akin na pinapaunawa niya sa akin dahil syempre nagkamali nga ako. At kailangan kong unawain yun kasi nga nagkamali ako. Ay akala nung isa kong kasama na kakilala ko na yung kasama namin ay hindi ko siya pinapakinggan. Kumbaga akala niya lagpasan sa aking pandinig yung sinasabi nung kanyang kasama na kakilala namin. So yun, sinabihan niya ako na baka hindi mo naintindihan yung sinasabi sa'yo. So yun, nagalit ako kasi
akala niya binabalewala ko yung sinasabi nung kasama niya. So, yun. At nakita ko dito sa verse na 'to, yung pagiging mangmang ko nung araw na yun. At salamat sa Panginoon sapagkat, pinaalala niya sa akin itong verse na 'to, itong verse 29. At yun, nawa ay, may nakuha kayong aral dito sa aking, natutunan, na maging mahinahon at maging mapagpigil sa sarili. Sapagkat ang madaling pagkagalit ay tanda ng kamangmangan. So yun, huwag tayong magalit sa mga simpleng bagay lamang na hindi naman karapat-dapat talagang ikakagalit, kundi unawain natin. At yun lamang at maraming salamat. See you to next devotion. Kita-kits and God bless.